Dumating sa punto na gusto ko na lamang umalis ng aming bahay dahil masyado na po akong nabibigatan sa aking pinagdadaanan. Gusto ko nang sumuko sa mga pagsubok na meron ako. Hindi na rin naman may kakailan na ilang taon na rin akong umaasa sa himala na isang araw ay mababago ang kanyang pananaw sa buhay. Oo mga kabarangay, ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi ang aking asawa na si Arman. Kaya lang, ngayong buo na ang loob kong umalis at tuluyan ng lisanin ng aking asawang si Arman ay sumasagi bigla sa isipan ko na papaano na ang aking mga anak. Alam ko, Papa Dudot, na kapag iniwan ko sila at nagpadala ko sa aking bugso ng damdamin ay baka lalo ko lang ipahamak ang aking mga anak. Para sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa programa mo sa radyo, sisimulan ko po ang aking kwento ng panahong nagkakilala kaming dalawa ni Arman. Dear Papa Dudot, ako po si Juliet, 31 years old at tubong Maynila. Nakilala ko si Arman noong kami ay nasa elementarya pa lamang. At dahil sa iisa lang naman ang aming pinapasukang paaralan, madalas kaming magkita ni Arman. Madali kong napansin si Arman na mga panahong iyon dahil bukod sa napakaputla ng kanyang kulay, ay hindi rin may kakailan na magandang lalaki siya. Marami sa aming mga kamag-aral ang napapansin siya at dahil magandang lalaki o cute sa paningin ng karamihan, marami rin ang talagang humahanga sa kanyang itsura. Simula nang magbukas ang pasukan at nakita ko siya, ay hindi ko na maibaling sa iba ang aking interest. Lagi ko siyang gustong nakikita at pinagmamasdan sa hindi namang kalayuan sa kanyang pwesto. Unang sulyap ko pa lamang sa kanya ay talagang nagka-crush na ako sa kanya. Oo, Papa Dudot. Alam ko na iniisip ninyo na masyado pa akong bata sa edad kong iyon nang magsimula akong magkagusto sa kanya. Madalas ko siyang ninanakawan ng tingin at dumating pa nga sa punto na sinusundan ko na siyang umuwi. Tama, naging babaeng stalker ako, Papa Dudot. At dahil mura pa ang aking edad ng panahong iyon, para sa karamihan na nakakatanda sa akin ay tamang pangungulit lang ng isang bata ang aking pinaggagawa. At dahil sa madalas nga noong mag-stalk ako sa kanya, ay nalaman ko kung saan naman siya nakatira. Hindi rin naman pala kasi kalayuan ng kanilang tahanan sa aming pinapasukang eskwela. Natapos ang taon na iyon na hindi man lang niya nalalaman na ako'y may pagtingin sa kanya. Kaya nang tuluyan ng magsara ang klase sa taong iyon at kami ay maging grade 6 na, tama Papa Dudot, nasa 11 years old pa lamang ako nang makilala ko si Arman sa school pero noong panahong iyon ay talagang lalo akong tuluyang nahulog sa kanya. Nang di sinasadya, unang araw ng pasukan namin sa klase ay bigla ko naman siyang napansin na nakaupo sa harapan na malapit sa pisaran ng aming classroom. Bumilis ang tibok ng puso ko noon at ang tumatakbo lang sa isipan ko ay sana makatabi ko siya sa upuan. Kilig na kilig ako ng panahong iyon, Papa Dudot. At dahil marami akong gustong malaman tungkol sa kanyang pagkatao, ay humingi na ako ng tulong sa aking mga kaibigang babae. Hindi ko na rin inilihim sa aking mga kaklasing babae na may gusto ako sa aming kaklasing si Arman. Ang sa loob-loob ko lang naman ay para hindi na ako mahirapan na madiskubre ang mga personal informations niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang araw na magkakaroon ng malaking pagbabago sa aming klase. Biglang nag-anunsyo na magpapalitan na raw ng mga gurong humahawak sa amin at ang masaklapan nito ay namili ang mga guro ng gusto nilang isama sa kanilang klase. Laking gulat ko na tawagin ako ng guro naming si Miss Ramos para sabihin sa akin na pumili raw ako ng 5 kaskwela na sasama sa aking paglipat. Nambibilog ang aking mga mata at hindi ko malaman kung bakit kailangan pang may ganon. Kaya dali-dali akong pumili ng makakasama ko na kamag-aral. Isa na lamang ang kailangan kong isama at naguguluhan ako, Papa Dudot, dahil gusto kong tawagin ang pangalan ni Arman para makasama ko rin siya sa paglipat. Nanginginig ako sa takot dahil nakatingin siya sa akin. Kaya sa takot na yon ay iba ang aking naiturong makasama para makumpleto ko ang aming grupo.
Hindi ko may paliwanag ang lungkot sa puso ko nang ako ay papauwi na, nang malamang kong hindi ko na siya magiging kaklase. Nagpatuloy ang araw sa akin at bumalik lang ako sa pagtanaw sa kanya dahil nawala na rin ang tsansang makilala ko pa siya ng lubusan at maging malapit sa kanya. Naging masaya naman ako kahit papaano sa mga nakasama ko sa mga bago kong kamag-aral. At hindi rin nagtagal ay nagkaroon ako ng grupo kung saan ay isa kami sa naging mananayaw sa aming klase. Dahil noon ay uso ang mga miyembro ng sayawan sa paaralan namin. At sa tuwing magkakaroon ng okasyon o pagdiriwang, isang grupo ko sa mga napipiling makapagpakita ng aming galaw sa pagsayaw. Dumating nga ang araw na mayroong pagdiriwang sa aming paaralan. At laking gulat ko, makalipas ang ilang araw namin pag-iensayo sa aming napiling sayaw ay nakita ko rin ang malapitan si Arman. Oo, Papa Dudot. Kasali siya sa mga magsasayaw ng araw na iyon. Laking galak ang naramdaman ko ng mga oras na iyon at hindi mo na may tatanong, Papa Dudot. Nabuhayan ako ng loob at naging inspirasyon ko pa siya bago kami tuluyang tawagin. Isa sa mga paraan para malaman namin kung sino ang aming crush sa klase ay ang magsulatan. Dahil dito ay nalaman ko sa mga kaibigan kong babae kung sino ang crush nila sa loob at labas ng aming classroom. Hindi mo na rin may tatanong, Papa Dudot, marami rin sa akin ang humahanga dahil bukod sa may kagandahang loob ako, marami rin ang nagsasabi na maganda ako. Pero bigla ko minsang natanong sa isipan ko, bakit hindi man lang ako napapansin ang taong gustong gusto ko? Kaya nang halos magbabakasyon na, malapit na ang Christmas vacation at sa susunod na taon ang balik namin sa eskwelahan, nawalan na ako ng gana at interes kay Arman. Lalo na nang malaman ko na wala naman pala siyang gusto sa akin or hindi man lang pala niya ako kilala. Kaya may mga nabitawan din ako mga salita habang nakatitig ako sa kanya. Ang mga nasabi ko ay, darating din ang araw na ikaw naman ang hahabol at magkakagusto sa akin. Yan ang mga sumagi sa aking murang isipan, Papa Dudot. Pero dahil ako'y bata pa, sadya kong dinamdam ang pagkabigo ko sa pag-ibig. Nagkaroon ulit ako ng crush sa loob ng classroom. At dahil siya ang pinakamalinis magdala ng uniform namin, matangkad at mabuti rin kasi. Bukod pa rito, madalas niyang mapulot ang mga bagay na naiiwan o nalalaglag sa aking bulsa. Katulad na lamang ng aking panyo na madalas niyang makuha at agad naman niya itong binabalik sa akin. Ang tinutukoy ko ay si Louie. Mabait, matalino siya kaya nanumbalik na naman ang sigla ko at saya ng aking damdamin. Naging mabuting magkaibigan kami at nagkaroon pa kami ng pagkakataon na makapag-usap kami sa telepono. At dahil nga bata pa lang ako ay hindi naman uso sa amin ang makipag-date at holding hands. Basta ang alam lang namin ay pareho kami ng nararamdaman ng mga panahong iyon. Bukod rito, lalo ako naging inspired sa pagsali sa mga school activities namin. Meron ding pagkakataon na kasama ako sa isang choir, bukod pa sa mga weekend church activities. Nagkakataon rin naman na sa kada meron kaming salang na choir, ay nakikita ko si Louie na kasama ang kanyang tita na nagsisimba. Simpleng sulyap at ngiti ay masayang-masaya na ako, Papa Dudot. Ganon din naman siya sa akin. Dumating ang araw ng aming pagtatapos sa elementarya at lahat kami ay magkahalo ang nararamdaman. Nandyan ang masaya kami dahil mag-high school na kami. Bagong eskwelahan, mas malaki at mas malaki ang baon na ibibigay ng mga magulang namin. Sa kabilang banda ay nandyan ang lungkot sa mga puso namin dahil ito na ang simula ng paghihiwalay naming mga magkakaklase. Hindi naman lahat ng mga naging kaskwela ko ay magpapatuloy sa pag-aaral. Marami rin ang hihinto para matulungan ng mga magulang nila sa pang-araw-araw. Natapos ang graduation namin, nagkanya-kanya na kami pagkatapos ng seremonya. Pero ang nakakatuwa rito ay tinawagan agad ako ni Louie. Ito pala yung mga panahon na sinasabi ng mga nakakatanda sa akin na maganda ang naidudulot kapag inspired ka.
At dahil posible rin na bata pa nga kami, kaya hindi malalim at matindi ang mga sakit na pwede kong maranasan. Kaya naman Papa Dudut, sobrang excited na ako sa pagtungtong sa high school. At hindi ko rin makakalimutan ang mga paalala sa akin ng aking mga magulang na magpakabait sa bago kong papasukan. Masayang masaya ako Papa Dudut. Pakiramdam ko tuloy ay in love talaga ako. Pero dahil 13 years old pa lamang ako ay malabo naman na seryoso na itong nararamdaman ko para sa nakakatanda sa akin. Dahil hindi pa rin naman ako nakikipag-date ng mga panahong iyon. Nagpatuloy ang aming magandang pagkitinginan ni Louie. At hindi rin nagtagal ay meron siyang mga sikretong kinakailangang ipagtapat. Ang sekreto niya tungkol sa kanyang kalusugan. Natakot ako nang malaman ko mula sa kanya na mayroong siyang sakit. Diabetic daw siya. Kaya pala noong nasa elementary kami, madalas wala siya dahil nagkakasakit siya. Bawal sa kanyang masyadong kumain, lalo na ng mga matatamis at hindi rin pwede ang masyadong bumaba ang kanyang sugar level. Iyak ako ng iyak Papa Dudut. Ayoko siyang mawala, kaya lahat ng pwede niya sa aking sabihin para gumaan ng loob ko ay ginawa niya hanggang sa mapanatag niya ang kalooban ko. Napakabuti niya sa akin. Lagi niya akong pinapasaya. Pinag-iingat at higit sa lahat ay nirerespeto. Dumating na rin sa punto Papa Dudut na dinadalaw na niya ako sa bahay namin. Malakas ang loob niya na puntahan ako sa kabila ng pwede siyang pagalitan ng daddy ko. Hindi mo na maitatanong Papa Dudut ay mahigpit ang daddy ko sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin. Dahil noong nakatungtong ako ng high school, ay doon na dumami ang aking mga manliligaw. Isa pa sa mga nakakagulat ay nang makarating ako ng high school. Sa hindi sinasadyang pagkakataon o sabihin na nating sinasadya talaga, ng tadhana ang aming pagkikita. Tama Papa Dudut. Nagkita kami muli ni Arman. Doon din pala siya nag-aaral sa pareho kong eskwelahan. Gulat na gulat ako dahil malaki rin ang pinagbago niya. Sa pagkakataong ito, pinakilala siya sa akin ng kaklase ng ate ko na naging kaskwela rin namin. At dahil magkakilala na rin naman kami, ay dali-dali rin niyang ipinakilala sa akin sina Arman at Peter. Si Peter ang pinsan niyang lagi niyang kasama noong kami ay nasa elementarya pa. Yun na rin ang simula ng formal na pagpapakilala sa amin na naging daan para maging magkaibigan kami. Simula noon ay madalas na kaming magbatian, magkausap sa telepono. Isipin mo nga naman ang panahon ay sadyang mapaghamon. Bukod kay Arman, madalas ko na ring makausap at makakwentuhan ang pinsan niyang si Peter. Nanumbalik lahat sa akin ang mga panahon na ako ay nasa elementarya pa na halos sundan ko na siya sa kanyang pag-uwi sa bahay nila para lang makilala ko siya ng lubusan. Pero ngayon ay hindi na ako katulad ng dati. Naging mahiyain ako, siguro ay dala na rin ang aking pagdadalaga. At sa pagkikita namin noon ni Arman at Peter ay wala nang ibang kahulugan sa akin kung hindi ang pakikipagkaibigan na lamang. Hindi rin ako umaasa o nag-a-assume na may iba pa o mas malalim pa sa pagkakaibigan ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, kami naman ni Louie ay nagkakaroon ng pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. Marami kasi akong mga narinig na kwento ng aking kapitbahay nang tanungin si Louie kung meron ba siyang relasyon sa akin. Wala daw. Kaya nang malaman ko yun ay kinausap ko si Louie ng personal. Nasaktan ako sa mga balitang nakarating sa akin. Oo, Papa Dudut. Kahit bata pa ang edad ko at hindi rin naman talaga seryoso ang namamagitan sa amin ay nasaktan pa rin ako. Marahil dahil hindi naman ako sanay sa kanya ng ganon ang trato niya sa akin. Dahil nakilala ko si Louie na mabait, maalalahanin kaya laking gulat ko na parang nabaliwala ako sa kanya. Iyak ako ng iyak sa bahay namin. Yon ang naging simula ng pagtatampo ko kay Louie. Dahil nakilala ko si Louie na mabait, maalalahanin kaya laking gulat ko na parang nabaliwala ako sa kanya. Iyak ako ng iyak sa bahay namin.
Yon ang naging simula ng pagtatampo ko kay Louie. Iyon naman ang naging hudyat ng lalo kong paglapit kay Arman. Madalas na rin kami nag-uusap at napag-usapan na rin namin ang tungkol sa mga nangyari sa amin sa school. At dahil schoolmate kami, ay may mga pagkakataon na madalas siyang manghiram ng libro sa akin. Nagugulat na lang ako nang bigla akong pinuntahan ni Arman sa aming klase para lang sabihin na manghihiram siya ng libro. Masaya naman ako sa naging kinahinatnan ng aming pagiging close sa isa't isa. Hindi rin nagtagal ay pasimula na rin ang paghahanda para sa holiday break sa aming school. Kasabay nito ay nagkalabo na rin kami ni Louie. Hindi ko na siya kinakausap. At simula na rin noon ay hindi na siya nagpakita sa akin ng interes. At dahil lumalaki na rin ang grupo ko sa pakikipagkaibigan ay madalas na rin akong malibang sa mga iba kong kasama. Pagkatapos ng klase, diretso kami ng mga kaibigan ko sa bahay namin kung saan ay kwentuhan, kainan at kantahan ng madalas naming pinaggagawa. At dahil may kanya-kanya kaming plano sa pag-spend ng bakasyon namin, at dahil bakasyon ay wala na rin akong masyadong balita kina Arman. Lumipas ang holiday break at balik eskwela na rin kami ng mga classmate ko. Pero agad kong napansin na nagsimulang magbukas ang klase at hindi ko pa rin nakikita si Arman, kahit pa ang pinsan niyang si Peter. Nawala na sila sa school na pinapasukan namin, kaya nagpaka-busy na lamang muna ako. Ilang linggo ang dumaan at nang kami ay nakapag-usap muli ni Arman, doon ko nalaman na lumipat na pala siya ng eskwelahan. Nalaman ko rin sa kanya na sa sobrang kakulitan nilang magpinsan ay kinailangan silang i-transfer ng school para maiayos nila ang kanilang pag-aaral. Tama, Papa Dudut. Hindi ko namamalaya na nagbubulakbol pala siya ng mga panahong nagpapakabuting estudyante ako. Siya naman ang kabaliktaran. Simula noon ay naging madalang ang usapan namin ni Arman at pagkikita. Pero hindi ako nagpa-apekto. Bagos ay nagpakabuti pa rin ako, lalong-lalo na sa aking pag-aaral. Nagpatuloy ang aking buhay ng ganong sistema. Wala na si Louie at madalang na lang kaming magkita ni Arman. Pero naging masaya pa rin ako, Papa Dudut. Ilang taon din ang lumipas, nang kada bakasyon na lamang kami talaga nagkakausap at nakikipagkita sa isa't isa. Nagkaroon ako ng ibang manliligaw pero naging mailap naman ako. Siguro dahil wala pa akong mahanap ng kasing bait at katulad ni Louie. Dumating ang panahon na ako'y nasa third year high school na. Dito ako nagsimulang pumasok sa mga tinatawag nilang fling-fling at dahil malaki pa rin ang takot ko sa aking mga magulang ay hindi pa rin ako nakikipag-date hanggang school bahay lang ang routine ko. Takot pa rin akong masira ang tiwala nila sa akin ng aking mga magulang. Sa ganitong taon ko na rin nalaman ang katotohanan sa mga madalas sabihin sa akin ng lola ko. Ang mga salitang kapag nalawayan ka ng mga lalaki ay mabubuntis ka. Yan ang mga salitang panakot sa akin ng lola na hindi naman pala totoo. Marahil ay ayaw lang ng lola na maaga kaming mabuntis kaya gano'n na lamang ang pag-aalala niya sa sitwasyon. At dahil makulay naman at abala ako sa aking high school life, dito na ako pumasok sa pagtatalent. Tama kayo mga kabarangay, kami ng aking matalik na kaibigan na si Lerma ay nagsubok na maging extra sa mga palabas at pelikula. Magandang pagkakataon na rin para makapaglibang-libang kami sa aming buhay high school. Masaya naman kami ng best friend kong si Lerma sa pinaggagawa namin. Pero makalipas ang ilang buwan at ilang palabas at pelikula ay tinigil na rin namin dahil natakot na kami sa mga pinupuntahan naming lugar. Ganon din naman ang sabi ng aking daddy na itigil na rin ang mga ganon dahil wala naman talaga kaming makukuhang matinong bayad sa mga pag-extra namin at puro puyat lang daw ako. Dito na rin ako, Papa Dudut, nagsimulang magka-boyfriend. Sa edad na 16 ay dito na ako nagsimulang makipag-date, bagay na hindi alam ng aking mga magulang. Nakakapanood na rin ako ng sine na kasama ko ang so-called boyfriend ko. Nakilala ko naman si Chris sa isang kababata ko rin.
kahit malaki ang agwat sa akin ni Chris at siya ay nasa kolehiyo na, maganda naman ang naging resulta ng aming ugnayan. Madalas niya akong puntahan sa school, pero dito na rin nagsimulang umalma ang aking mga kaibigan. Bukod sa nahati ng aking atensyon dahil nga nakikipag-boyfriend na ako, dumating rin sa punto na mag-aaway-away kami dahil nalaman ko ang dahilan ng biglaang pakikipaghiwalay sa akin ni Chris. Pero hindi naman totoo ang mga bintang sa akin, Papa Dudut. Pero nagpadala siya sa selos at galit. Sa totoo lang, Papa Dudut, nakikisama lamang ako sa iba pang mga grupo para naman kahit papaano ay lumawak pa rin ang pakikipagkaibigan ko. Lalo na at wala naman akong naging kaklase sa mga naging barkada ko. Sinubok nilang humingi ng sorry sa akin dahil nalaman nila ang laki ng epekto ng ginawa nilang gulo. Pero huli na ang lahat dahil hindi ko na sinubukan pang ayusin ang sa amin ni Chris. Simula noon, ako naman ang naging madalang sumama sa aking mga kaibigan. Naging malungkot ako sa mga panahong nagdaan. Nang mga panahong iyon ay marami akong kaklase ang nagwo-working student sa ilang mga kainan sa amin. Kaya minabuti ko na lamang nasubukan ang ganong klaseng paglilibang. Marahil para sa akin ay isang libangan ng makapag-working student ako. Pero sa iba, ito ang kanilang dapat gawin para sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Napaisip muli ako. Naalala ko ang panahon na elementarya pa lamang ako dahil marami akong kamag-aral na hindi tumuloy ng pag-aaral. Pinayagan naman ako ng mga magulang ko, kontra sila dahil baka makasira daw ito ng aking pag-aaral. Pero pinanindigan ko sa mga magulang ko ang desisyon kong mag-working student. Noong panahong iyon ay uso ang rentahan ng mga palabas sa Betamax at VHS, kaya sa ganoon ako nagtrabaho. Pumasok ako sa ganitong klase ng buhay para masustentuhan ko ang mga layaw ko at gusto kong mabili o mapasa kamay. Naging masaya naman ako sa pinili ko. Nakakabili na ako ng mga bagay na gusto ko. Hindi rin nagtagal ay graduating na kami ng high school. At kahit naging abala ako sa pagiging working student ay napagsabay ko naman ang pag-aaral ko dahil 4 hours lang ang kailangan kong ipasok sa trabaho. Kaya nang magsimula kami sa 4th year, doon na muli ako nagmahal. Dito na pumasok sa buhay ko si Ken na naging kaklose ko. Si Ken ay minsan ko ring naging kaklase nang nasa 2nd year high school pa ako. At dahil wala naman akong gusto sa kanya ng panahong iyon, ay hindi ko siya binigyan ng pansin dahil ayokong masayang ang panahon niya sa panliligaw sa akin na wala naman siyang aasahang sagot. Pero dati yon. Bigla ko na-realize sa mga pagkakataon na nakasama ko rin siya. Minsan pa nga noong nasa 2nd year high school ako, ay ang laki rin ang naitulong niya sa akin. Nang magkasunog kasi ang mga lugar namin ay agad-agad din siyang tumakbo para tulungan ako. Ni hindi ko siya tinawagan para puntahan ako, kundi talagang sinadya niya akong puntahan para malaman daw ang kalagayan ko. Swerte lang talaga ako at hindi kami nasunugan ng panahong iyon, kaya tinulungan na lang ako ni Ken na mag-ayos ng mga gamit namin. Kaya nang makita ko siya at maramdaman ko ang concern ni Ken sa akin ay parang nagsisi ako. Na sana'y binigyan ko na lang siya ng pagkakataon na mapatunayan na mabuti siya para sa akin. Pero siguro nga ay tadhana na rin ang nag-adya na mangyari ang mga bagay na yon. Kasi ngayon ko lang na-realize na mahal ko na pala si Ken. At dahil masyado naman ako na-bother sa aking nararamdaman para kay Ken ay minabuti ko nang sulatan na rin siya. Alam ko na maganda na rin naman ang simula ng pagkakaibigan namin, kaya lakas loob at buong tapang akong nagpahayag ng aking damdamin para sa kanya. Isang linggo rin ang lumipas at ni wala akong kasagutan na natanggap. Hiyang-hiya ako sa kada magkikita kaming dalawa o magkakasalubong ay hindi ko alam kung kikibuin ko ba siya o papansinin. Sa takot ko at sa hiya ko, ayoko na lang siyang pansinin. Pero nagulat ako isang araw nang tinawagan niya ako at para maitanong sa akin kung ano raw ang ibig kong iparating sa aking sulat. Sinabi ko sa kanya
na ngayon ay alam ko na ang pagmamahal na ibig niyang sabihin sa akin. Nagtanong ako sa kanya kung meron pa ba siyang pagtingin sa akin. Sinabi naman niya na hindi naman daw nagbago iyon. Kaya nang malaman ko na interesado siya sa akin, ay agad na nagkaroon kami ng pagkakaunawaan. Sinubukan namin maging boyfriend at girlfriend. Pero katulad ng mga nauna, ay parang tropa rin ang turingan namin. Punta sa bahay, dalaw minsan, naaya na rin niya ako na mag-date. Nataon lang na ang mga araw na iyon ay uso ang mga bomb threat. Andyan yung dating MRT bombing. Kaya nang magkaroon na naman ng balitang may bomba sa bandang Makati habang nanonood kami ng sine ni Ken, ay biglang tumawag ang ate ko para sabihin na umuwi na raw ako dahil pinapauwi na ako ni Daddy. Dahil balita na sa lahat ng telebisyon na may bombang nilagay sa bandang area ng Makati. Kaya hindi na kami nagtagal at umuwi na rin kami. Nakontento kami sa ganong klase ng relasyon dahil na rin siguro mas matagal na naming kilala ang isa't isa. Si Ken ang tipong mahilig mag-aral and at the same time ay makikipagkaibigan din. Yun nga lang ang naging simula ng pagkakaroon ng hindi magandang pag-uunawaan. Dahil working student ako, madalas na wala akong panahon para sumama sa mga imbitasyon ni Ken. At dahil na rin sa hindi ako komportable na kasama ang mga kaklase niya, kaya hindi rin ako sumasama-sama sa kanila. Ayokong ma-out of caste dahil mga scholar ang mga classmate ni Ken. Ako naman, lagi niya akong pinapaalalahanan sa mga exams, long tests at quizzes. Madalas na hinahatid niya ako sa sakay ng jeep kung saan ako papunta para sa trabaho ko. Ganon lang ang routine namin. Minsan naman sinusundo niya ako sa work, pero katulad ng nabanggit ko, ahead of time ay nagkakaroon na kami ng problema. Wala kaming panahon na para magkasama or bonding. Kaya ng panahong biglang hindi niya ako masundo, sakto namang dumating si Arman. At biglang nanumbalik ang pagpaparamdam sa akin. Madalas na rin kami mag-usap sa telepono at madalas niya akong sunduin sa trabaho ko. Mas nagkaroon kami papadudot ng panahon sa isa't isa. Kaya parang kabuti na lang ang samahan namin ni Ken. Napaisip tuloy ako na baka nga napilitan lang si Ken ng mga oras na iyon para mag-respond sa akin. Sa kabilang banda na malakas ang ulan, itong si Arman ay sinundo ako. Memorable sa akin yung malakas ang ulan, baha sa paligid at dahan-dahan akong inaalalayan ni Arman habang nagtatawanan kami sa ulanan. Nasundan pa yon ng mahabang usapan sa telepono. Pero hindi ko akalain papadudot na magkakahiwalay pala kami ng landas ni Arman. Hindi kasi siya nakatapos ng high school. Samantalang ako naman ay abalang-abala sa paghahanap ng bago kong mapapasukan sa kolehiyo. Sa simula ng buhay kolehiyo namin ay nagtapos na rin ang relasyon namin ni Ken. Dahil minsang nagkayayaan na gumimik kasama ng mga kaklase niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo nila, kung bugso lang ng damdamin o may relasyon sila. Pero wala na ring halaga yon dahil nahuli ko si Laika at si Ken na naghahalikan. Hindi lang ako nakakita papadudot, maging ilan sa mga kaibigan namin. Lahat halos ay nagulat at nag-alala sa akin. Nandoon din si Jose na boyfriend ni Laika, na takang-taka kung paano nila nagawa ang mga bagay na iyon. Yun na rin ang naging hudyat para tapusin ko na ang merong ugnayan sa amin ni Ken. At kahit na anong paliwanag sa akin ni Ken ay hindi ko na rin pinakinggan. Mas nangibabaw sa akin ang sama ng loob at galit sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi rin bago iyon kay Arman, kaya dali-daling tumawag si Arman sa akin para kumustahin niya ako pagkatapos ng insidente. Iyak ako nang iyak sa kanya, kaya sinabi ko na rin sa kanya na gusto ko sanang pumunta sa bahay nila. At pumayag naman siya. Laking gulat ko na binilhan pa niya ako ng ice cream. Kahit papaano, madali ko na rin tinanggap ang mga nangyari sa akin. Lumipas ang mga panahon at araw. Balik eskwela naman ako at nakakilala naman ako ng isang college boy sa school namin. Naging close kami at hindi nagtagal ay nagsabi siya sa akin na may pagtingin siya.
Kaya eto na naman ako, nagsimula ulit umibig. Kaya lang Papa Dudut, hindi pa rin pala magiging matagumpay. Kaya itong si Alex na nakilala ko sa college ay binaong ko na rin sa limot. Kaya to the rescue na naman si Arman. Kung mapapansin ninyo mga kabarangay, ay sadyang maaasahan din si Arman sa lahat halos ng pagkabigo ko. Nandyan siya sa tabi ko para damayan ako. Kaya nang minsang nagtapat sa akin si Arman na matagal na pala niya akong nagugustuhan, abay nagulat ako. Hindi ko naisip na magkakatotoo pala ang mga nabitawan kong salita na siya ang magkakagusto sa akin. Nang panahon na nagtapat siya sa akin ay pareho kaming naging masaya sa mga nalaman namin. Nagsabi ako sa kanya na bigyan lang niya ako ng kaunting panahon para palipasin ko man lang ang pagkabigo ko sa nakarelasyon ko si Alex. Sabi ko rin sa kanya na mas gusto ko na buo ulit ang aking kalooban kung papasok ako sa isang relasyon. Ayoko magmukhang napilitan lang kami sa isa't isa, lalo na't hindi naging maganda ang simula ng aming pagkakaibigan. Eto rin Papa Dudut ang nagpagulo sa isipan ko. Paano na kung hindi maging matagumpay ang relasyon namin na papasukin? Paano kung magaya lang ang relasyon namin ni Arman sa mga naging bahagi ng aking buhay? Paano kung hindi na kami maging magkaibigan pag natapos na ang relasyon? Ito ang mga katanungan na nagpapagulo sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin lahat kay Arman. Hindi dahil sa hindi ko siya gusto ko rin siya at mahal ko na rin siya, Papa Dudut. Yun lang sa mga pinagdaanan ko na nadadala na ulit akong magmahal. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na ako magmamahal muli o pagod na akong magmahal. Sa kabila ng mga sakit na naranasan ko, Papa Dudut, handa pa rin naman akong magmahal at gusto ko ang pakiramdam ng isang taong nagmamahal. Lumipas ang ilang buwan, bakasyon na muli. Eto naman yung panahon na madalas akong dalhin sa ospital dahil nakakasakit ako, marahil ay dahil sa pagod sa pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya simula noon ay pinatigan na rin ako ng aking pamilya na maging working student. Ang nakakatuwa pa nito sa kabila ng mga pagkaka-ospital ko ay lagi akong pinupuntahan ni Arman. Hindi siya nawawala sa panahon na nasa ospital ako. Siguro kung pwede ko lang siyang bigyan ng loyalty award, malamang ay nabigyan ko na siya. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay napakaganda ko. Nagkaroon pa ng pagkakataon na si Ken at si Alex ay dumalaw sa akin ng sabay. Kahit papaano, maganda pa rin ang pagkakaibigan namin kahit na hindi ganun ka-close. Siguro dahil ay maayos rin naman ang aming paghihiwalay. Nang makalabas ako sa ospital ay pinayuhan ako ng mga doktor na huwag akong magpapagod. Kaya naman madalas sa bahay lang ako at bantay sarado ng nanay ko. Pero kahit papaano ay may mga kaibigan akong nakakarating sa bahay namin para dalawin ako at kumustahin ang kalagayan ko. Habang si Arma naman ng panahong iyon ay nagtatrabaho. Kaya madalas, pagpupunta siya doon ay galing pa siya ng work niya. Dahil sa ganitong lambing at pagiging maalalahanin ni Arman ay lalo nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero isang gabi nang biglang tumawag itong si Arman, naramdaman ko na nakainom ito ng panahong iyon. 18 years old na ako, kaya okay lang sa mga magulang ko na merong umakyat para manligaw. Pero sa pag-uusap namin sa telepono ng oras na iyon ay nakaramdam ako ng seryosong usapan na para bang ang sama-sama ng loob ni Arman dahil masyado na raw siyang natatagalan sa paghihintay sa akin kung meron ba siyang maaasahan o wala na. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagtalo kami. Sumama ang loob ko sa kanya at nagkapalitan kami ng mga masasakit na salita. Sinumbatan ko rin siya ng mga salitang wala naman akong sinabing sasagutin kita kaagad. Humiling ako na bigyan muna ako ng sapat na panahon para makapag-move on kay Alex. Pero kung hindi mo na kayang magantay ay hindi kita pipilitin. Kung gusto mo nang umalis. Sabay baba ng telepono. Matapos ang pagkatanong iyon ay hindi na ako nagparamdam o nagpakita pa sa kanya. Iniwasan ko na rin ang mga tawag niya. Isang buwan din ang lumipas at masugid pa rin siyang nanunuyo sa akin. Tawag sa telepono ang madalas niyang gawin dahil hindi naman siya gumagamit ng cellphone ng mga panahong iyon.
Katwiran niya ay wala naman daw siyang iti-text. Naalala ko pa na Valentine's Day na may pumunta sa bahay namin para sa delivery. Akala ko papadudot kung ano lang iyon kasi babae ang naghahanap sa akin. Andun din ang kapatid kong si Joy at siyang nakatanggap ng bisita. May dalang roses na pula para sa akin. 3 piraso at isang malaking kahon ng tsokolate. Samantalang ang bunso ko namang kapatid na si Joy ay may puting rosas at donut. Nagulat ako nang matanggap ko ang notepad na may kasamang lyrics ng kanta at poem na nagsasaad ng kanyang pagmamahal para sa akin. Kahit na matagal na ang kanyang hinihintay. Kaya nang matanggap ko iyon, ay nagbago ang isip ko para sa kanya. Wala akong nakilalang lalaki na kasing porsigido niya at kasing tibay niyang mag-antay para lang sagutin ko. Baka nga siya na yung matagal ko nang hinihintay na magpapasaya at magbibigay kulay sa buhay ko. Ang lalaking hindi ako bibiguin at makakasama ko sa aking pagtanda. Kaya nang ma-realize ko yon, Papa Dudut, ay agad ko siyang tinawagan. At sa pagtawag kong iyon, ay hindi mawawala ang aking kaba. Dahil ko pang sumali sa isang contest. Mabuti na lang, Papa Dudut, hindi niya iniwasan ang tawag ko. Agad naman niya akong kinausap at nagkahiyaan pa kami. Nagkakapaan sa mga sasabihin namin. Hanggang sa nauwi na sa pagpapasalamat sa mga binigay niya sa akin. Natuwa naman siya nang sabihin ko na napasaya niya ako sa mga regalo niya. At nabuksan ko ang topic kung interesado pa rin ba siya na pasagutin ako. Kaya naman kahit kahiyaan na ang sitwasyon ay mukha namang na-corner ko siya at hanggang ngayon ay malinaw sa akin, Papa Dudut, ang mga tinig niya ng mga panahong iyon. Napakasaya. Ramdam ko ang ngiti sa kanyang pagsasalita. Kaya ang usapan na yon o ang tawag na iyon ang simula ng pagbabago sa aming pagkakaibigan. Hindi na rin namin pinalampas ang hapon na iyon at agad na rin kaming nagkita. Di mahirap nakitain siya, Papa Dudut, dahil magkalapit lang halos ang lugar nila sa lugar namin. Masayang masaya ako paglabas ng bahay namin at kasalubong ko na siyang nakangiti at masaya. Sa wakas, Papa Dudut, ay naramdaman ko ang matagal ko nang gustong maramdaman. Kilig na kilig ako noon, Papa Dudut. Dahil nasa legal na edad naman ako, ay maluwag na ako nakapagpaalam na lumabas kasama ni Arman. Madalas kaming magkita, magkasama at mamasyal. Ito na rin yung unang pagkakataon na may girlfriend siya sa kanyang birthday. At nang mag-celebrate kaming dalawa ng kanyang birthday, may bago na rin siyang phone at nagulat ako kasi bigla niya akong tinawagan. Kaya pala nang makalipas ang 1 linggo na sagutin ko siya at tanggapin sa buhay ko ay hiningi niya ang cellphone number ko. Kaya nga ako biglang napatanong na papaano mo naman ako maite-text eh wala ka namang cellphone. Naalala ko pa dati na madalas siyang tumawag sa akin gamit ang phone booth. Rinig na rinig ko lagi ang pagbagsak ng barya kapag sinasagot ko ang tawag niya. Lumipas ang araw at panahon na masaya naman kami. Kahit pa may kaunting tampuhan at selos. Pero naaayos naman namin agad. Kami yung tipong takot na mag-away o magkatampuhan. Kaya madalas na naaayos ka agad. Dumating ang unang taon namin na sobrang paghahanda ang ginawa ni Arman. Kakaiba sa kadalasan naming ginagawa na lumabas, manood ng sine, tambay sa mall. Kaya nang humiling ako sa kanya na ipagluto na lang niya ako at ang bulaklak ay gusto ko galing sa dangwa, hindi ko inaakala na gagawin niya talaga ang bagay na iyon. Ako naman ang nagpa-personalize ako ng picture frame na may name namin at isang picture na hindi niya halos maalala kung kailan yon kinuha. At habang kumakain kami, nanonood kami ng classic love story na paborito namin. Masayang masaya kami ng panahon na iyon, pero habang tumatagal ay napansin kong nababawasan na yung sweetness niya. Yung mga dati namin ginagawa kung papaano namin hinaharap ang problema ay nabago na rin. Madalas na kaming mag-aaway, madalas na rin yung hindi niya ako nasusundo at mas inuuna niya ang ibang bagay kaysa sa akin. Tumindi pa ito, Papa Dudut, nang nakagraduate kami at agad ako nakapagtrabaho, habang siya ay wala pang mapasukang work. Pero tuloy-tuloy pa rin ang aming relasyon kahit na nag-aaway na kami. Nariyang inabot na ng ilang araw ang aming problema. Iyak ako ng iyak at nagmumukhang tanga na sa kakalapit sa kanya para ayusin namin.
ang aming problema. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Away bati lang kaming dalawa. Hindi naman nagbago ang aking pagtingin sa kanya, madalas pa rin akong kiligin sa kanya. Alam ko na mahal ko siya at ang alam ko rin naman ay mahal niya ako. 6 na taon nang lumipas, Papa Dudut. Nagkaanak kami. Kaya lang dahil magulo pa ang isipan ko, dahil nga ang relasyon namin ay away bati, hindi kaagad ako pumayag na pakasalan niya. Siguro dahil na rin sa masaya ako sa aking pagkatrabaho at hindi pabor ang pamilya ko dahil nga madalas kaming nag-aaway at magtalo. Kaya nagpatuloy kami sa aming relasyon bilang mag-boyfriend-girlfriend. Kahit na ilang beses na rin niya akong niyaya noong college kami at ngayon ay may anak na kami, tinatanggihan ko pa rin ang kanyang alok na magpakasal. Oo, Papa Dudut, madaming beses na ako tumanggi sa alok niyang iyon. Hindi ba kung tutuusin na yan ang pinakahihintay na tanong ng mga babae na itanong sa kanila ng kanilang karelasyon. Pero iba ang naging dating sa akin, Papa Dudut, dahil wala pa siyang maayos na trabaho at wala pa rin siyang ipon para sa amin. Noong panahong mga anak ako, Papa Dudut, ako ang gumastos. Buti na lang at may ipon ako kahit papaano at nagamit ko yung benepisyo ko sa gobyerno na buwanan ko ring hinuhulugan. Gusto kong malaman, Papa Dudut, naging mali ba ako sa desisyon ko na tanggihan siya sa kanyang alok? Hindi naman ibig sabihin ng pagtanggi ko ay hindi ko siya mahal. Sa totoo lang, Papa Dudut, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit na ilang taon na kami, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Alam ko kahit naipaliwanag ko sa kanya ang lahat ay sumama ang loob niya sa pagtanggi ko. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Kasi nga daw, sa dami nga naman ang alok niya sa akin ay wala man lang daw akong pakitang interes sa kanyang proposal. Pero sa loob-loob ko, totoong nangihinayang ako. Nangihinayang ako at natatakot na baka sa susunod ay hindi na niya ako alokin pa. Tumagal pa ng 3 taon ang aming pagsasama. Hindi rin sinasadya ay nabuntis muli ako, pero sa panahong ito, iba na ang naramdaman ko. Natatakot ako para sa sarili ko at sa aking mga anak. Hindi pa ako handa sa mga magaganap sa buhay ko at mas lalo akong nahihirapan dahil hanggang ngayon ay ako pa rin na mag-isang magkataguyod sa aking mga anak. Lahat na naman ng ipon ko ay nagalaw ko at nagastos ko para sa paghahanda ko sa pagsilang muli ng aking pangalawang anak. Ilang beses ko na rin sinabi kay Arma na magtrabaho na siya kahit na ano, basta kumikita siya. Iyong trabaho na pangmatagalan o may maasahang benepisyo katulad ng nakukuha ko sa gobyerno. Pero dahil nga sa biglang nangyari sa aking pagdadalang tao, ay kailangan ko pa rin siyang tanggapin sa buhay ko at tuluyang kaming nagsama. Masaya naman na magkasama kami bilang isang pamilya. Maasikaso naman talaga si Arman at dahil wala siyang work, siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pero 2 taon pa lang ang lumipas nang maipanganak ko ang bunso ko. Wala pa rin akong maasahang pinansyal na tulong sa kanya. Minsan na rin akong dumaing sa kanya na baka maaari na rin niya akong matulungan sa mga panggastos sa araw-araw. Habang tumatagal ay palala ng palala ang awayan namin. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na gano'n ang ginagawa niya. Ang baliwalain na lang ang mga sama ng loob ko at magpatuloy sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Eto na yung peak na parang gusto ko nang sumuko dahil napapagod na ako sa nagiging routine ng buhay ko. Pagkatapos kong magtrabaho, diretso akong uuwi sa bahay. Madadat na ng mga gulo-gulong mga gamit, mga maruruming damit at magulong kwarto, nagsabog na mga laruan. Kaya pag uwi ko, mainit na lagi ang ulo ko at nauuwi ito sa away. Nagagalit na rin ang pamilya ko dahil kapag dinadalaw nila ang mga anak ko ay nakikita nila na magulo ang bahay namin. Habang ako naman ay wala pa dahil nasa trabaho pa ako. Naalala ko tuloy ang palaging sinasabi ng best friend ko na huwag akong papadala sa galit. Huwag ko daw iwanan ng pamilya ko. Dahil pagsubok lang daw yon sa aming relasyon. At dahil naging magulo na ang aming pagsasama, madalas na siyang umuwi ng nakakainom at nawala na rin ang lambingan sa aming dalawa.
Ganon din naman ako at mas gusto ko na lang na mag-overtime kesa umuwi ng maaga at maramdaman ko na parang lumalayo na siya sa akin. Para sa kanya, kagaya na lang din ako ng ilang mga nanay at asawa na maingay sa bahay na mahilig mang bulahaw. Dahil dito, Papa Dudut, hindi na rin kami kumakain ng sabay o nagtatabing matulog. Madalas sa labas na siya ng kwarto, sa sala siya natutulog. Para na lang kaming magka-housemate dahil masyadong casual naman kung mag-usap. Casual din ang isang tanong, isang sagot na lamang ang aming usapan. Sa sitwasyon na ito, Papa Dudut, ay gusto ko na lamang talagang makipaghiwalay at tuluyan ng lisanin ang aming tahanan kasama ng aking 2 anak. Gusto ko nang bumalik sa bahay ng mami ko at daddy ko para kahit papaano hindi na ako mahirapan sa pamumuhay ko. Eto na naman ang katanungan sa aking sarili. Kung ako ba talaga ay nagkamali, kasalanan ko ba talaga kung bakit kami nagkakagulo ng ganito o sadyang pwede ko na rin siyang ikumpara bilang isang tamad na asawa? Sabi rin nila ay swerte ko pa rin daw sa aking asawa dahil walang bisyo. Kung iinom man ay hindi naman ganong kadalas, siguro ay pag sobrang dami lang niyang iniisip. At dahil sa ganitong klaseng relasyon na meron ako, Papa Dudut, ay nagsimula na rin ang paglayo ng loob namin sa isa't isa. Pero ang mas matindi pa nito ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tama, Papa Dudut. Kakaiba dahil sa tagal naming magkasama, kilala ko na siyang lubusan at alam ko kung may tinatago siyang sekreto o nagsasabi ng totoo. Minsan, Papa Dudut, naiwan niyang bukas ang kanyang Facebook sa laptop namin sa bahay. At dahil wala siya, rumakit, sumama sa kaibigan, kami lang ng mga anak ko ang naroon. Parang may nag-udyok sa akin na basahin ko at mag-inspect sa kanyang private account. Laking gulat ko, Papa Dudut, ang lakas pa ng loob niyang magpa-cute sa babaeng nasa Facebook niya. Hindi ko talaga pinalampas ang pagkakataon na mabasa ang mga nakalagay sa usapan nila. Naging kaklase pala niya ang babaeng kausap niya sa Facebook na nagngangalang Carla. Ang mga usapan nila ay sadyang nakakapanginig ng laman sa galit. Alam ko din ang mga linya na binibitawan niya kapag interesado siya sa isang tao. Nakahanap ata ng lambing sa iba kaya nagawa niya akong paglihiman. Masakit na masakit yon sa dibdib, Papa Dudut. Habang binabasa ko ang usapan nila ni Armand at ni Carla. Ramdam ko na interesado siya sa babaeng iyon ng Papa Dudut. Ganon din kaming mag-usap dati, Papa Dudut. Simpleng pa-cute pero papansin at nagpapahiwatig ng interes sa isang babae. Ganon din naman ang babae. Interesado siya sa asawa kong si Arman. Matagal na pala silang nag-uusap at nag-communicate, kaya pala biglang nagbago siya sa kanyang pag-uugali at kaya niya akong tiisin kahit hindi kami mag-usap at hindi kami magsabay sa pagkain. Bago pa niya ako maabutan, sinarado ko na lang ang laptop kung paano niya iniwan. Ganun ko rin yon ibinalik. Hindi na ako nagsalita tungkol sa mga nabasa ko pagdating niya. Nagpaalam na lang ako sa kanya na babalik ako ng opisina dahil may mga nakalimutan ako. Hindi naman siya nagsalita at hindi rin naman niya ako pinigilan. Umalis ako ng bahay para magpahangin at magpaluwag ng damdamin. Kulang na lang kasi, Papa Dudut, ay umutok ang dibdib ko sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Tuloy ay nakaramdam ako ng pagkami sa dati kong asawa. Ang dating si Arman, ang lambingan at tawanan namin noon. Gusto kong magalit sa kanya, magwala at sisihin siya kung bakit nangyayari sa aming dalawa ito. Bakit ngayon pa kung kailan dalawa na ang anak namin? Hindi ko na kayang magpanggap na parang ayos lang ang lahat sa amin. Oo, Papa Dudut. Gusto ko siyang sisihin kung bakit niya hinayaang magkaganito ang pagsasama namin. Bakit mataas ang pride niya masyado at bakit kailangan hanapin niya sa iba ang comfort na kailangan niya? Bakit hindi niya hanapin sa akin yon? Hindi ba pwedeng ibalik na lang namin sa dati ang pagsasama namin? Ilang taon na rin kaming magkasama at sa aking mga naikwento sa sulat ko ay hindi rin naman naging madali ang pinagsimula ng pagsasama namin. Marami na kaming pinagdaanan para mapunta lang ito sa wala. Paano ko sasabihin sa kanya na alam ko na ang ginagawa niya? Ilang linggo rin akong nagpatay mali siya sa mga nalaman ko tungkol sa kausap niyang si Carla.
Kahit alam kong hindi sila nakikitang personal dahil madalas naman sa bahay lang talaga siya at wala naman siyang sobrang pera para makipag-date. Kaya alam ko na hanggang sa pagchat-chat lang sa Facebook ang kanilang pagpapakyut sa isa't isa. Ano ba talagang mas mahirap pakisamahan, Papa Dudut? Yung lalaking babaero na may bisyo pa o lalaking tamad pero wala namang bisyo? Ibig sabihin ba nito, Papa Dudut, ay swerte pa ako sa aking asawang si Arman? Kinausap ko na siya, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya, Arman, ano bang nangyayari sa relasyon nating dalawa? Bakit nagbago na ang samahan natin? Ano bang gusto mo mangyari sa relasyon nating dalawa? Yan ang mga tanong ko sa kanya pero hindi naman niya ako kinausap o sinagot. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy ang pakikipag-usap ko sa kanya. Pero dahil napapagod na ako sa sitwasyon namin, sinabi ko na rin sa kanya ang pinagdadaanan ko na nalaman ko na ang ginagawa niya kapag wala ako. Alam ko na rin kung sino ang babaeng pinagpapapansinan niya. Napatingin na lang siya sa akin, si Arman. Bigla siya nagsalita at sinabi niya sa akin na masyado na ako nanliliit. Hindi ko maibibigay ang pangangailangan ninyong tatlo. Sa totoo lang ay matagal ko nang naririnig ang mga hinaing niyang ganyan. Parang ako lang napaulit-ulit sa reklamo sa kanya na wala pa rin siyang trabaho. Ako pa ba ang may kasalanan noon, Papa Dudut, kung wala siyang trabaho? Hindi ba sapat ang mga sakripisyo ko para sa aming relasyon? Sa mga ginawa ko, kulang pa ba iyon para mapatunayan ko na mahal ko siya? Bakit kung kailan dapat ako magalit, bigla naman siyang nagpaawa sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Awang-awa naman ako sa kanya, kaya lang ay parang hindi ko naman nakikita kasi na tinutulungan niya ang kanyang sarili. Ilang beses ko na rin namang nasabi sa kanya na wala namang ibang makakatulong sa kanya maliban na lamang sa sarili niya. Wala na namang nangyari sa usapan namin dahil nauwi lang sa pagse-self-pity. Lagi na lang ako sinasabihan ng mami ko na iwanan ko na raw ang asawa ko at wala naman talagang naitutulong sa akin. Kaya ano pa nga naman ang dapat kong ipangamba? Kahit papaano naman daw ay matutulungan niya ako na bantayan at alagaan ng aking mga anak. Kung pagbabantay lang naman daw ang iniisip ko. May mga malalapit rin akong kaibigan na nagsabi sa akin na tama na raw ang pagiging tanga ko. Masyado raw kasi akong nadadala sa mga drama ng asawa ko kaya hindi na matuto si Arman. Hanggat maaari naman talaga, Papa Dudut, ayokong umalis at iwanan siya dahil ang pagmamahal ko ay katulad pa rin ng dati para sa kanya. Kaya lang, madalas na iniisip ko kung hanggang saan ko pa kakayanin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Pero nang magkagipitan na kami dahil nagkaroon ng utang ang asawa ko nang minsang may kumuha sa kanya para magmaneho, ay naaksidente naman ang sasakyan na daladala niya. At dahil wala namang ibang nakasakay doon ay walang magpapatunay na hindi niya kasalanan ng aksidente. Magandang simula sana ito ng trabaho niya. Pero dahil sa kumpanya ang sasakyan ay pinabayaran ang mga danyo sa amin. Bukod sa malaki ang sira ng sasakyang dala niya, may na-ospital pa. Kaya nagkabaon-baon kami ng utang, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para lang hindi makulog yung asawa ko, pinilit kong bayaran pa rin ang pagpapagawa ng sasakyan at ang mga nagastos na ospital sa naaksidente niya. Dito na papasok, Papa Dudut, ang mga sinasabi sa akin ng magulang ko at ng kaibigan ko na hiwalayan ko na siya. Hindi ko man lang naisip na mararanasan ko ang buhay na ganito sa kabila ng pagpupursige kong magsipag para mapaganda ko pa ang buhay namin ng pamilya ko. Pero ganito pa rin ang kinahihinatnan. Sapat na nga ba talaga ang pagmamahal sa isang tao para hindi mo siya tuluyang iwanan? O kailangan ko pang magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok na meron kami ngayon? Hindi ko makayanang magsakripisyo ang aking mga anak sa kakulangan ng mga magulang nila. Sa totoo lang, Papa Dudut, kaya ganito na lang ako magpahayag ng damdamin ko para na akong sasabog sa dami ng sama ng loob. Nawala na unti-unti ang mga gamit na naipundar ko. Kinailangan ko magbenta ng mga gamit, magsangla hanggang sa marimata ang aking mga naipundar na alahas. At mga gamit kahit nga mga gadgets ay naibenta ko na. Dati maluwag ang pera sa amin nang hindi pa ako nababaon sa mga bayarin at utang. Pero ngayon ay parang balik lahat sa wala ang buhay na meron ako.
Malaking panghihinayang ang makita mo ang lahat ng naipundar at pinaghirapan mo ay unti-unti nang naglalaho sa bahay at sa paningin mo. Hirap na po ang kalooban ko, lalo na kung ang mga anak ko po ay may hinihingi at wala akong maibigay. Kung tutuusin na hindi naman kami aabot sa ganito, kung may sapat siyang kinikita at napaghahatian namin ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Mga kabarangay, sa sitwasyon ko, magiging masama ba akong asawa kung bibigyan ko ng leksyon ang asawa kong si Arman? Kung pipiliin kong tuluyan na siyang lisanin o mas tatatagan ko pa ang aking panalangin na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay niya? Sa totoo lang, sarili niya ang problema niya. At kahit ako na asawa niya o mga anak man lang niya ay walang magagawa para mapagbago ang isipan niya. Kaya mga kabarangay, kaya ako sumulat ay para mabigyan din ng linaw ang aking desisyon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Sana po ay matulungan ninyo akong makapagdesisyon nang sa ganon naman ay maiayos ko at maihanda ko ang aking sarili. At mabago ko na rin ang pamumuhay namin ng aking mga anak. Humihingi po ako ng gabay mula sa inyong mga tagapakinig kung napakinggan nila ang aking kwento. Sana po kung isa ka sa mga nakapakinig ng aking kwento, ay mag-isip ka rin mabuti kung makakabuti ba sa pamilya mo ang magiging desisyon mo sa buhay o mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Dahil pag nagawa mo na at nasabi mo na mga bagay na nakasakit sa iyong asawa, ay mahirap nang ibalik ang isang maling desisyon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking sulat. Maraming salamat po sa mga oras ng pagbabahagi ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Lubos na gumagalang, Juliet. Maraming salamat kabarangay na Juliet sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Tama ka, hindi madaling magdesisyon kung ano nga ba ang dapat mong gawin sa mga suliranin mo sa iyong buhay. Unang-una, maaapektuhan ng iyong mga anak kung sakaling maghihiwalay kayo ng iyong asawa. Pangalawa, maaapektuhan ng inyong mga damdamin. Handa ka ba sa mga consequences at mga sakit na iyong mararamdaman sakaling maghiwalay kayo ng asawa mo? Hindi ba't mas magandang unawain mo muna siya at magkaroon kayo ng panahon na kayo'y makapag-usap ng puso sa puso? Nang sa ganon, ay maliwanagan siya sa totoong sitwasyon ng inyong buhay. Maging tapat kayo sa inyong pagsasama. Pag-usapan ninyo ang mga bagay na nagpapahirap sa inyong pagsasama. Nang sa ganon ay magkaroon kayo ng totoong solusyon sa mga problema. Mga kabarangay, out na po ang libro ni Papa Dudut, ang Dear Papa Dudut, mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Mga kwentong ibinahagi din ng ating mga tagapakinig sa inyong Papa Dudut. Get a copy now sa lahat ng mga bookstores nationwide. Hanggang sa muli mga kabarangay, maaari po kayo magpadala ng inyong mga kwento sa bls971@yahoo.com o kaya po sa ating pong fanpage, Barangay Love Stories. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.